The war against COVID-19. We are at war against a vicious and invisible enemy. Ito ay laban ng bawat isa sa atin. We are in fight for the lives. COVID Radio. All the information you need. Kumpleto at malinaw na ihahatid. Buburahin ang mga fake news para wala na sa atin ang ma-confuse. The Philippines versus COVID-19. Lahat po tayo ay sundalo sa digmaan nito. Ito ang COVID Radio. Hashtag Laging Handa. A Radyo Pilipinas Special Coverage. Okay, magandang gabi Pilipinas. Ngayon po ay 28 sa buwan ng Abril taong 2020. Kamusta na mga ka-quarantine? Dasmariñas Village, lungsod ng Makati incident. At patong-patong na kaso ng isinampa laban po kay Javier Salvador Parra, isang Spanish national. Napag-alaman din natin overstaying na ang dayuhan sa Pilipinas. Isinampa na ng Makati City Police sa piskalya ang kaso laban kay Javier Salvador Parra. Disobedience to a lawful person in authority ang mga kaso na isinampa dito kay Parra. Unjust vexation, resisting arrest, violation of city ordinance for not wearing a mask, Republic Act number 11332 na may kaugnayan sa enforcement ng quarantine regulation. Okay. Yung Makati City Ordinance number 2022 o 2020-089, malinaw sa ordinansa ng lungsod ng Makati na nire-require ang lahat ng mga residente, mga workers, mga mamamayan ng Makati na magsuot po ng face mask. Magsuot ng iba pang mga protective equipment habang nasa labas ng kanilang mga tahanan or nasa mga public places para mapigilan na ang pagkalat ng coronavirus disease 2019. May dalawang version ng video na nagpapakita po dito sa confrontation between Mr. Parra at isang pulis na nagpapatupad lang naman ng batas dito po sa quarantine protocols. Nakipagtalo si Parra sa mga pulis. Binastos ni Parra ang pulis. Sinigawan ni Parra ang pulis. Pinagtuturo ni Ginoong Parra ang pulis. Telling the police to go to Tondo, Maynila instead of Dasmariñas Village, lungsod ng Makati. Barangay Chairperson Rosana Huang ng Dasmariñas Village, lungsod ng Makati, dinipensahan ng pulisya. Sinabi po ni Chairman Huang, mahinahon naman ang police during the confrontation. Again, may bias ang ibang media outlets sa kasong ito, sa isyong ito. Yung unang nag-circulate na video inilabas ng Rappler, yun yung pilit na pinupusasan ng pulis itong si Ginoong Parra. Pero sa katotohanan, may naunang version na nagpapakita na meron talagang pag-uusap, mahinahon ng pulis na kinakausap itong si Ginoong Parra na sundin lang ang quarantine protocols nang sinita ng pulis ang kanyang kasambahay na nagdidilig sa labas ng bahay na walang face mask. Nagwala kaagad itong si Ginoong Parra. Sa kabatiran po ng lahat mga kaibigan nakikinig ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. Walang exempted sa batas ng quarantine, kahit sino ka pa. Kahit ikaw Amerikano, Canadian, Hapon, Chinese, halal or appointive na opisyal ng pamahalaan, hindi ka exempted dito po sa batas ng ECQ. Trabaho ng pulis na ipatupad ang alituntunin ng enhanced community quarantine at ang pulis ay ino-authorize ng private subdivision na tumulong na ipatupad ang ECQ. Again,
nakiusap si Barangay Kapitana Juan sa Makati Police na pasukin ang Dasmariñas Village sa lungsod ng Makati dahil may ilang mga residente na pasaway. All must abide the law. Philippine laws. Malinaw yan. Otherwise, yung mga dayuhang nagmamatigas, yung mga dayuhang nagyayabang will be considered undesirable and subjected to deportation proceedings. Yan pong sinabi ng Bureau of Immigration. Remember, lalo na mga dayuhang mga banyaga, Bayanihan to Heal Act as one, meron tayong batas na nagdaragdag ng kapangyarihan ng nakaupong presidente, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ng kapangyarihan to address COVID-19 crisis. Napakasimple lang man ang pakiusap ng pulis na magsuot lang ng mask at pumasok sa loob ng bahay. Magsuot ka naman ng damit pang itaas. E di kung sinunod sana, walang problemang ganito. Hindi humantong sa ganitong klaseng problema. Naha-highlight na naman ang Pangulong Rodrigo Duterte dito at ang Duterte administration dahil sa utos ng presidente, arestuhin ang sinumang violators ng ECQ. Maingay na naman ang kabilang panig. Maingay na naman yung mga naninira sa administrasyon. Those groups who want to discredit the present administration. Tandaan natin, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Nasa Civil Code ng Republika ng Pilipinas, merong kasong direct assault, crime against persons in authority and their agents. Persons in authority is directly vested with jurisdiction para mag-execute or mag-enforce ng batas. Police, mayor, abogado na ginagampanan na kanyang trabaho, propesor sa eskwelahan, habang siya'y nasa loob ng eskwelahan, ginagampanan niya ang kanyang trabaho. Person in authority, agents of the persons in authority. Article 148, actual physical contact, instilling fear, threat, degree of force required sa isang person in authority katulad ng police. Pagtapik lang po sa kanyang uniforme, bawal ho yan. Pushing or shoving him, pulling his collar, shouting and berating, yun ang ginawa ng dayuhan. Pinagsisigawan niya ang pulis, na naka-uniforme ang pulis. Pag-iinsulto sa bandila ng Republika ng Pilipinas. Yung iba dyan, naghamon pa ng suntukan sa mga pulis. Yung iba dyan ay talagang disobedience dito po sa batas. There must be actual force kung ikaw ay agent of person in authority. Actually, ang definition po ng person in authority at agent of a person in authority sa Article 148 magkaiba. Nakalagay doon agent yung police. Pero actually, they are all law enforcers. They are all public officers. Malinaw mga kaibigan na may mga paglabag talaga. Well anyway, ayaw ko na lang pag-usapan ang merito ng kasong yan dahil nasa piskalya na. Inaantay na lang yung probable cause kung maglalabas ng mandamiento de arresto o warrant of arrest ng korte dito kay Ginoong Para. Pinagbabatayan dito ang Article 151, yung resistance and disobedience to obey. Itong pulis. Yung itutulak mo yung pulis, isushow mo yung pulis, ayaw ibigay lisensya, halimbawa kung sisitahin ka sa kalsada, mga motoristang matitigas ang ulo. Hindi nyo ba alam? May kaso po yan sa Revised Penal Code. Sino ba itong mga persons in authority? Hindi lang po pulis yan. Sinabi ko kanina, teachers, prosecutors in charge sa supervision or school, private or public schools, must be within the school premises. Mga abogado, actual performance sa kanyang trabaho bilang abogado, punong barangay, sangguniang barangay, lupong tagapamayapa, agents of persons in authority, andyan na yung mga appointive or elective, andyan na yung mga police, mga barangay tanod. Pero hindi kasali dyan ang miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Time of assault, malinaw, during the performance of official duties ng isang police. Again, nangyari pong insidenteng yan
Diyan po sa Dasmariñas City, Dasmariñas Village, lungsod ng Makati. Patong-patong na kasong sinampa ngayon kay Ginoong Para, Javier Salvador Para. Sana'y ito po'y magsilbing leksyon sa lahat na seryoso ang pamalang ito, pamalang Duterte, sa pagpapatupad ng quarantine protocols. Walang sinisino, walang exempted sa batas na ito. Ang ginagawang ito ng pamalan ay para po sa inyo, para sa akin, para sa ating lahat. Para hindi tayo magkahawaan ng COVID-19. Alam natin, ang COVID-19, nakakatakot yan dahil may iba diyang asymptomatic, walang simptomas. Para kang walking weapon. Dapat magkaroon talaga ng mass testing. Bakit ko nasabing walking weapon? Hindi ka tatablan, asymptomatic nga. After 14 days, mawawala sa iyo yan. Pwede mong mahawaan yung iba. Ang delikado dyan, yung may mga underlying illnesses. Yung mga existing na sakit, katulad po ng sakit sa puso, diabetes, at cancer. Yan ang delikado, lalo na ang mga edad. Kaya sinusulong ngayon ng pamahalaan ang mass testing. Kanina, tumaas na naman. Meron na pong nadagdagan na naman. 7,000 plus. Malapit na po tayo sa 8,000. Magwa 8,000 na ang nahawa ng COVID-19 sa Pilipinas. Abagad ang balita, maraming recoveries. Maraming recoveries. Magandang balita yan. Kaya napaka-importante ngayon na sundin natin ang quarantine protocols dahil hanggang May 15, 2020 ang enhanced community quarantine dito po sa Metro Manila, particularly dahil napakarami pong pasaway dito sa Kalakang, Maynila. Sundin po natin ang batas na ito. Tandaan natin ang mga pulis nagkalat ngayon sa lansangan, nakikiusap sa inyo, huwag kayong lumabas dahil posible kayong maharap sa patong-patong na asunto, lalo na kapag kayo ay nagmamatigas. Inaaway nyo pa yung mga pulis, nakikipagtalo pa kayo sa mga pulis. Maawa naman kayo sa ating mga pulis na hanggang ngayon ay nagtatrabaho para sa atin. Again, nangyari po yan dyan sa Dasmariñas Village, lungsod ng Makati. Ito si Para na dinuro niya ang police officer. Lumapit ang kanyang asawa, nakiusap. May video. Actually, may video niyan. Pero ito lang ang nais kong iparating sa lahat. May dalawang version. Dapat pakinggan natin ang dalawang panig. Napaka-importante po dyan, no? Naisampa na po sa piskalya ang kaso nitong si Javier Salvador Para, disobedience to a lawful person in authority, unjust vexation, resisting arrest, violation of city ordinance for not wearing a mask. Tandaan natin, may batas ngayon. Merong batas ngayon. Ang bawat syudad, ordinansa, bawal ngayon lumabas kapag wala kang face mask. Yun yung new normal life ng Pilipino. Welcome to the new normal life. Pag lalabas kayo ng bahay, dapat may bitbit kayo or may suot-suot kayong face mask. Dapat magkakaroon tayo ng social distancing. Makati City Ordinance number 2020-089, napakalinaw po niyan. Lahat ng mga residente ng Makati nakatira dyan sa Dasmariñas City, Dasmariñas Village sa Makati City, mga posh subdivision ng Makati, kahit nasa loob kayo ng bahay. Kahit nasa loob kayo ng subdivision, kapag kayo lumabas dyan sa kalye, kapag nakiusap ang barangay kapitan, halimbawa dyan sa Dasmariñas Village sa lungsod ng Makati, Barangay Kapitana Juan, papasok ang mga pulis, sundin natin ang pakiusap ng mga pulis dahil para po sa atin yan. Nakipagtalo itong para sa mga pulis, binastos, sinigawan, pinagduduro. At sinabing pumunta ka sa bahay pa ni Senador Manny Pacquiao sa akin o kaya doon sa Tondo. Mas maraming tao ron. Huwag dito sa exclusive subdivision ng Dasmariñas Village, Makati. Doon ka sa Manila, mas maraming pasaway doon. For your information, opo. Pero maging magalang ka po dapat sa mga pulis. Nakiusap ang barangay kapitana nyo dyan sa mga pulis, pinasok ng mga pulis, binantayan para po lamang sa inyo yan, sundin natin ang pakiusap ng mga pulis. Lalo na kapag naka-uniforme
ang mga pulis. Ngayon, nalaman, overstaying ka pala sa Pilipinas. Nako, malaking problema yan, Ginoong Para. Kung nakikinig kayo ng asawa ni Ginoong Para na isang Pilipina, huwag ninyong bastusin, huwag kayong sigaw-sigawan o iduduro ninyo kung ano mang gagawin ninyo sa isang pulis dahil yan po ay bawal sa ating revised Penal Code. COVID Radio. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Wala pong exempted sa batas na ito, sa kabatiran ng lahat. Sa batas ng quarantine protocols, trabaho ng pulis na ipatupad ang mga lituntunin ng enhanced community quarantine at ang pulis ay ino-authorize lang naman. They are law enforcers, no? Bago tayo musga, dapat bigyan natin ng pagkakataon ang magkabilang panig na magpaliwanag. Ngayon, nasa piskalya na ang kaso nitong si Ginoong Para. Antayin na lang natin kung may probable cause kung lulusot yan sa korte. All must abide the law. Mga batas sa Pilipinas, lalo na mga banyaga, kung hindi, baka kayo ay ma-deport. Health advisories at guidelines. Diskusyon na surely ikaw ay malilinawan. COVID Radio. May I have your attention? Basta right ang information, kalituhan ay maiwasan. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Lahat ng mga nag-text ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. From China, meron tayo from Spain, si Lian. Buenas tardes, Sir Adjo, gikan dari sa Espanya. Kamusta kayo dyan? From Japan, Rosa Rio from Japan. How's Japan? Kamusta? Kumbawa. Cordapia Velarde. Ano ba yan sila? Sa Japan, di pwede yan, di ba? Pag ikaw ay foreigner sa Japan, sumunod ka sa batas, kung hindi, pauuwiin ka kung taga saan ka man. Batas ay batas, dapat sundin. Ganon sa Japan. Ganon din sana sa Pilipinas. Sa totoo lang, mga banyaga rito, mga dayuhan, mayayabang. Akala siguro ng mga banyagang ito, lalo na ito ay Espanyol, sakop pa rin nilang Pilipinas. Ginoo ko. Matagal na po kaming independiente sa Espanya. May sarili na po kaming pamumuhay. Ginoong Para. Deport na sana so sabi ni Keblos Carla, si Wilma Collado Sarol, magandang gabi din. Moran Marian Andon, si Dagul at well, anyway, gusto ko lang pasalamatan din si Ginoong Bong Magpayo. Bong, thank you so much. Naipost ko na po ito kanina sa Facebook ko. Ito pong tinapay na binigay ng kaibigan nating Bong Magpayo sa inyong lingkod. Ang sarap po nito. Kung may oras ako, dadalhin ko ito sa opisina para ipamigay. Ang dami, para itong cheese pandesal na may ube. Thank you so much sa 12C4 Bread Stop. Pag may time ako, Sir Demic, idadaan ako dyan. Ibibigay ko kayo dito at hinatid lang naman dito sa bahay. Maraming salamat again, Bong Magpayo. Health advisories at guidelines. Diskusyon na surely ikaw ay malilinawan. COVID Radio. May I have your attention? Basta right ang information, kalituhan ay maiwasan. Hashtag laging handa. Radyo Pilipinas Special Alam Coverage. nyo, again, ang problema ngayon, yung contact tracing. Nakikipagtulungan ang mga pulis ngayon sa DILG. Kaya, sana'y pababa na ang curve, no? Magiging flatten na ang curve para tuloy-tuloy ng buhay ng mga kababayan natin, mga Pilipino. Lalo dito sa Metro Manila, naka-ECQ pa rin tayo. Hopefully, ay magiging general community quarantine na. Lalo ng mga naiipit dito sa Metro Manila na makauwi na sa kanilang mga probinsya. No? Ang kapulisan po natin ngayon ay tumutulong para po ma-implement again yung strict quarantine protocols. Kaya walang pong mga warning sa mga violators, no let up. Talagang you will be legally detained kapag kayo magmamatigas dyan. So again, ito'y sinusunod lang naman ang batas. May batas tayo, may health crisis tayo sa Pilipinas. Sundin po natin para hindi na kumalat pa itong COVID-19. Ang rational po nito to mitigate increasing risk. Lahat, hindi lang mga frontliners natin.
kundi tayo mismo, mamamayan ng Pilipinas, mga Pilipino. Again, sino-sino maaresto dyan? Yung pong mga violators ng curfew, yung mga quarantine guidelines. Hindi ito militarism, kundi para po sa atin yan. Para po sa atin yan. Alright. So, atayin natin ang susunod na mga guidelines. No? Hopefully, by May 15 ay mabubuksan na ang pwedeng buksan. Katulad ng mga barbershop. Ano pa ba? Dentista. Siguro gusto na magpalinis ng ngipin. Or kaya, medyo yung mga parlors, no? Mga kababayan natin na mahaba ng buhok. Ano pa bang mga kinakailangan buksan? Halimbawa, yung mga damit. Hindi lang po yung mga pagkain, kundi yung mga apparels, mga damit, mga RTWs, at maraming iba pang mga businesses ngayon na dapat nang buksan. Tayo natin ang guidelines niyan, mga kaibigan. Anyway, bukas babalik po tayo ng pagbabalita at pagbibigay po sa inyo ng impormasyon alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas. And Cordapia, sabi ni Cordapia Velarde, hindi niyan bansang Pilipinas dapat makisama ang mga Espanyol. Tama po yan. Tama po yan. So again, maraming salamat po. Gusto ko lang puntuhan. Ito pong isyong ito tungkol sa isang banyaga, no, na nang-insulto sa mga pulis. Patuloy pong may mga ganitong klaseng senaryong nangyayari ngayon. I'm sure ay naintindihan ninyo ang kalagayan ng bansa, ng buong mundo. Hindi lang po Pilipinas, no? Dapat seryosohin natin, no, ang pakiusap ng gobyernong ito para hindi na kumalat pa ang COVID-19. Walang kinikilalang virus. Nakakatakot pa nito ang iba dyan, asymptomatic. Yan ang iniiwasan, asymptomatic. Hindi mo alam, meron na pala siyang COVID-19, may virus na, pero wala siyang mga simptomas, walang ubo, walang lagnat. Yan ang nakakatakot. Kaya yung iba, di ba? May mga thermal gun. Chine-check ang temperatura mo. Hindi nga lumalabas yung symptoms, yun ang nakakatakot. Okay? So, manatili nakaantabay mga kaibigan sa Radyo Pilipinas, sa COVID Radio, at gabi-gabi tayo maghatid ng impormasyon sa inyo. Bukas gusto kong puntuhan naman ito pong pagtanggi ng mga ospital sa mga nagkakasakit. May mga namamatay na dahil hindi na po tinatanggap ng mga ospital dahil sa napakarami ng kaso ng COVID-19. Okay? Shopping malls, bubuksan, pero yung pili lang, no? Yung ilan lang na mga pwedeng buksan sa loob ng mall. Cordapia Velarde. Okay. So, wala tayong oras. Hanggang bukas. Daghang kayong salamat. Dalay ko ng Diyos. Sa inyo likod, Aljo Bendijo. Ito po ang COVID Radio, Radyo Pilipinas, Birada Bendijo. Dila po hanggang bukas Magkarinigan tayo bukas alas 9 hanggang alas 10. Again, daghang kay salamat. Dalay ko ng Diyos, Pilipinas patuloy sa pagunlad. Health advisories at guidelines. Diskusyon na surely ikaw ay malilinawan. COVID Radio. May I have your attention? Basta right ang information, kalituhan ay maiwasan. Hashtag Laging Handa, ang Radyo Pilipinas Special Coverage. The War Against COVID-19. We are at war against a vicious and invisible enemy. Ito ay laban ng bawat isa sa atin. We are in fight for the lives. COVID Radio. All the information you need. Kumpleto at malinaw na ihahatid. Buburahin ang mga fake news para wala na sa atin ang ma-confuse. The Philippines versus COVID-19. Lahat po tayo ay sundalo sa digmaan nito. Ito ang COVID Radio. Hashtag Laging Handa, ang Radyo Pilipinas Special Coverage.